Sinasabing ang bawat tao ay may kanya-kanyang direksyon sa buhay, pero para kay Maria Leticia Dominguez o Lia, ang direksyong alam niya lamang ay ang landas patungo sa gulo. Sa edad na 18, wala siya ang sakit sa ulo ng kanyang mga magulang. Maganda, mapusok at hindi nag-iisip bago sumabak sa hamon. Kaya bilang huling alas para sa kanyang disiplina, pinadala siya sa kamay ng isang lalaking tila yelo sa lamig at bato sa katikasan, si Abraham de la Vega. Si Abraham, ang istriktong kaibigan ng kanyang ama, naaako sa responsibilidad na alam niyang magdadala sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Pero sa likod ng kanyang pagiging suplado at matikas sa tindig, isang kakaibang hipnotismo pala ang dala ng dalagang kanyang babantayan. Sa gitna ng banggaan ng kanilang mga prinsipyo at sa loob na isang bahay na puno ng mga bawal, isang gabing mapusok ang magpapagulo sa lahat, isang pagkakamaling magbubunga at isang paninindigang susubok sa kanilang katatagan. Kakayanin ba ng isang pasaway na dalaga ang bagsik na isang possessive na tagabantay? O ang isang Abraham de la Vega ang tuluyang titiklop pagdating sa babaeng kailanman ay hindi niya inaasahang mamahalin? Sa boses ni Miss Sandra, samahan niyo kami sa pagbuklat na isang kwentong puno ng pagnanasa, selos at wagas na pag-ibig. Dito lang yan sa Ayasha TV. Maingay, mausok at punong-puno ng naglalakasang musika ang loob na sikat na bar sa Bonifacio Global City. Ngunit sa gitna ng sayawan, isang komosyon ang mas nakakaagaw ng atensyon. Ano? Akala mo ba uurungan kita dahil lang mas matangkad ka sa akin? Matapang na hamon ni Maria Leticia Dominguez o Lia sa kanyang mga kaibigan. Nakapamewang ang dalaga habang nakatingala sa isang babaeng halos doble ang laki sa kanya. Kasasabunot lang ni Lia dito dahil nakuling niyang tinapunan ng inumin ang kaibigan niya. Lia, tama na yan. Tara na't baka dumating na ang mga bouncer? Awat ng kanyang kaibigang si Nikki. Hindi maaari. Hindi niya alam kung sinong kinalaban niya. Singhal ni Lia. Wala sa bokabularyo niyang umatras, lalo na kung alam niyang siya ang nasa katwiran o kahit paminsan siya ang nagsimula ng gulo. Sa edad na 18, si Lia ang definisyon ng salitang pariwara. Siya ang sakit sa ulo ng kanyang mga magulang, ang dalagang tila walang takot sa kahit anong otoridad. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging rebelde, alam ng lahat na may malambot siyang puso para sa mga taong mahal niya. Ang problema lang, madalas kasi na mabilis ang kanyang kamay at dila sa kanyang isip. At gaya ng inaasahan, sinalubong siya ng nagngangalit na mukha ng kanyang ama, si Don Teodoro. Nang magkagulo sa bar, nagbasagan ng mga baso at natapos ang gabi ni Lia sa loob ng presinto habang hinihintay ang ama. Leticia, hanggang kailan mo mapapaguri ng pasensya ko? Sigaw ng ama na halos mamula na ang mukha sa galit. Pangatlong beses na ito sa loob ng isang buwan. Wala ka na bang balak ayusin ang buhay mo? Napayo ko si Lia pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa konsensya. Mahal niya ang ama ngunit tila hindi niya mapigilan ang sariling mapahamak. Pa, sorry na. Pinagtatanggol ko lang naman si Nikki. Enough, putol ni Don Teodoro. Hindi na gumagana ang pakiusap ko. Hindi na rin kita kayang disiplinahan dito sa bahay kahit palagi kang nakakahanap ng butas para makatakas. Huminga ng malalim ang matanda. Tila may mabigat na desisyon na binuo sa isip. Nag-usap na kami ng matalik kong kaibigan. Bukas na bukas din dadalhin kita sa Batangas. Doon ka muna mananatili sa ilalim ng pangangalaga ni Abraham de la Vega. Nanlaki ang mga mata ni Lia. Sino yun pa? Ayoko. Ayoko, hindi ko kilala yon. Siya ang tanging tao na alam kong makakapagpaamo sa iyo, Lia. Si Abraham ay istrikto at hindi siya tulad ko na nadadaan mo sa iyak. Seryosong saad ng ama. Mag-empake ka na. Ito na ang huling pagkakataon mo, kung hindi, itatakwil na kita. Hindi nakasagot si Lia. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na kaba. Sino si Abraham de la Vega at anong klaseng disiplina ang naghihintay sa kanya sa kamay ng isang estranghero? Isang bagay lang ang sigurado si Lia, hindi siya magpapaapi. Kahit sino pang lalaking yon. 4 na oras ang tinagal ng biyahe patungong Batangas. Habang nakatingin sa labas sa bintana ng sasakyan, hindi mapakali si Lia. Sanay siya sa ingay ng Maynila, sa mga neon lights at sa buhay na walang tulugan.
Ang tanawing puro puno at malalawak na lupaing na dadaanan nila ay tila isang kulungan na para sa kanya. Nandito na tayo. Seryosong saan ni Don Teodoro nang pumasok ang sasakyan sa isang dambuhalang bakal na gate. Mumantad kay Liyang isang modernong mansyon na yari sa mansyon sa salamin at bato. Napapaligiran to ng mga pine trees sa tila may sariling katahimikan na nakabibingi. Pagkababa ng sasakyan, agad sinalubong sila ng mga tauhan ng bahay. Ngunit, isang figura ang kumuha ng atensyon ni Lia. Mula sa malaking pintuan ng mansyon, lumabas sa isang lalaking naka-navy blue na polo shirt na hapit sa kanyang malapad na balikat. Suot nitong isang seryosong mukha na tila hindi marunong ngumiti. Matangkad, may malalim na mga mata at tindig na tila isang hari na nagmamay-ari sa lahat ng kanyang natatanaw. Teodoro, bati ng lalaki sa boses na baritono at malamig. Abraham, salamat at tinanggap mo ang hiling ko. Sagot ng ama ni Lia kasabay ng pakikipagkamay. Ito ang anak ko, si Maria Leticia. Lia, ito si Abraham de la Vega. Tiningnan ni Lia ang lalaki mula ulo hanggang paa. Ito ang matandang kaibigan ni Papa? Sa isip-isip niya. Ang akalay kasing edad din to ng kanyang ama, ngunit mukhang nasa late 20s o early 30s pa lamang ito, at aminin man niya o hindi, ubod to ng gwapo. Isang uri ng kagapuhan na nakakailang tingnan ng matagal. So, ikaw pala ang sakit sa ulo. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Abraham habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Lia. Umakyat agad ang dugo ni Lia sa mukha. Excuse me, hindi mo pa nga ako kilala kung makapagsalita ka. Hindi ko kailangan kilalanin ka ng matagal para malaman ang record mo, Maria Leticia. Putol ni Abraham sa kanya. Dito sa pamamahay ko, walang Lia. You will follow my rules or you can sleep at the gate. Malinaw? Pa, kita mo na? Napakasuplado. Reklamo ni Lia sa ama, ngunit tipid lang nang umiti si Don Teodoro at tinapik ang kanyang balikat. Mag-iingat ka rito, anak. Ipapabaya ko na siya sa'yo. Bago pa man makapagreklamo ulit si Lia, sumakay na ang kanyang ama sa sasakyan at mabilis na itong humarurot papaalis. Naiwan siyang nakatayo sa harap ng mansyon, kasamang lalaking tila yelo sa lamig ang pakikitungo. Dalhin ang mga gamit niya sa taas. Sa tapat ng kwarto ko siya ilalagay, utos ni Abraham sa mga katulong. Pagkatapos muli niyang tiningnan si Lia, pumasok ka na. Ayoko ng mga taong nakatambay sa labas nang walang ginagawa. Hindi ako katulong dito, Mr. De La Vega, matapang na sagot ni Lia habang humahakbang papalapit sa lalaki. Halos magdikit ang kanilang mga dibdib dahil sa liit ng distansya at hindi ako susunod sa mga rules mo. Tumaas ang isang kilay ni Abraham. Sa puntong yon, habang malapit ang dalaga, naaamoy niyang halimuyak nito. Amoy bulaklak na may halong panganib. May kakaibang kislap sa mga mata ni Lia na tila nang hihipnotismo sa kanya. Isang bagay na di niya inaasahan. Ngunit mabilis siyang binawi ang sarili. Titingnan natin kung hanggang kailan mo kayang palindigan ang tapang mo, bata. Tinalukuran siya ni Abraham at pumasok na sa loob. Naiwan si Lia na nanggagalaiti sa galit, ngunit may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Alam niya sa pagkakataong ito, nakatagpo siya ng katapat. Alas 6 pa lang ng umaga na bulabog na ang mahimbing na tulog ni Lia. Hindi dahil sa hunin ng mga ibon, kundi dahil sa sunod-sunod at malakas na katok sa kanyang pinto. Maria Leticia, bumangon ka na dyan, 10 minutes. Kapag wala ka pa sa dining table, kukunin ko ng cellphone mo. Ang malamig at seryosong boses ni Abraham ang nangibabaw sa labas. Padabog na bumangon si Lia. Ang aga-aga pa, istorbo. Sigaw niya habang sinasabog ang buhok. Ngunit dahil alam niyang seryoso ang lalaki sa banta nito, mabilis siyang naghugas ng muka at bumaba. Suot ang kanyang maikling short at isang oversized t-shirt. Pagdating sa pagkainan, nakita niya si Abraham na relax na nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Maayos na ang suot nito. Isang itim na polo shirt na lalong nagpatingkad sa kanyang matikas na pangangatawan. You're late by 2 minutes, ani Abraham, na di man lamang tumitingin sa kanya. 2 minutes lang? Ano ba namang klaseng buhay to? Military? Pairap na naupo si Lia at kumuha ng tinapay.
Dito sa bahay ko may disiplina. Itong listahan ng mga rules na dapat mong sundin. Inabutan siya ni Abraham ng isang pirasong papel. Binasa yun ni Leah ng malakas nang may halong pangungutya. Isa, no going out after 7 p.m. Dalawa, no visitors without my permission. Tatlo, clean your own room. Apat, surrender your gadgets by 10 p.m. Biglang nalaglag ang panga ni Leah. Gadgets? Are you kidding me? Paano ko makikipag-usap sa mga kaibigan ko? At bakit ako maglilinis ng kwarto ko ay may mga katulong naman kayo Binaba ni Abraham ang dyaryo at tinitigan si Leah ng mataman. Ang kanyang mga mata ay tila ng susuri, dahilan para makaramdam si Leah ng init sa kanyang mga pisngi. Hindi ka nandito para magbakasyon, Leah. Nandito ka para matuto at simula ngayon ako ang batas mo. Seryosong sabi ni Abraham. Batas? Hindi kita tatay at mas lalong hindi kita boss. Tumayo si Leah. Ang palaban niyang personalidad muling lumabas. Humakbang siya papalapit kay Abraham. Sinusubukang pantayan ng otoridad nito. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mababali. Tumayo rin si Abraham. Dahil sa tangkad nito, halos kailangan pang iangat ni Leah ang kanyang ulo para lang makita ang mukha nito. Ramdam ni Leah ang init na nagmumula sa katawan ng lalaki. May kakaibang hipnotismo sa mata ni Abraham na tila hinihila siya nito pailalim pero pilit niyang pinanatiling maging matapang. Tingnan natin, bulong ni Abraham. Bigla nitong hinawakan ang braso ni Leah. Hindi masakit pero sapat para mapako ang dalaga sa kinatatayuan. Subukan mong lumabas ng gate na yan nang wala akong pahintulot at malalaman mo kung gaano ako kastrikto. Nagkatinginan sila ng matagal. May tensyong nabuo sa hangin na di may paliwanag ni Leah. Galit siya, oo, pero bakit tila bumibilis ang tibok ng puso niya? Nang bitawan siya ni Abraham, mabilis tong lumakad paalis. Naiwan si Leah na nakatulala. Buwisit sa supladong to, bulong ni Leah sa sarili habang hinahawakan ang kanyang braso kung saan siya hinawakan ni Abraham. Akala mo makukuha mo ko sa tingin mong yan, pues hindi mo pa kilala si Leo Dominguez. Doon nagsimula ang laro ng pusa at taga sa pagitan ng pasaway na dalaga at istriktong tagabantay. Ngunit sa bawat pagsaway ni Leah, hindi niya alam, unti-unti na rin palang nahuhulog ang loob ni Abraham sa kanyang kakaibang apoy at ganda. Lumipas ang ilang araw na puno ng asaran at tensyon. Bawat utos ni Abraham sinusubukan ni Liam na baliin, ngunit laging mas matalino ang lalaki. Subalit isang gabi nagbagong ihip ng hangin nang magdaos na isang grandeng charity gala sa Mansyon de la Vega. Kailangan naroon ka, Maria Leticia. Pinangako ko sa ama mo na ihaharap kita sa maayos na lipunan, utos ni Abraham habang nakatayo sa harap ng pinto ng kwarto ni Leah. Fine, pero wag kang magrereklamo sa isusuot ko, sagot ni Leah mula sa loob. Nang bumukas ang pinto, tila tumigil ang mundo ni Abraham. Hindi ang pasaway na batang naka-oversized shirt ang lumabas, kundi ang isang nanginginig na dalaga. Suot ni Leah ang isang hapit na emerald green silk dress na nagpapakita ng kanyang hubog at maputing balat. Ang kanyang buhok ay nakaalon at ang kanyang mga labi ay kulay pulang rosas. Ano? Magsasalita ka ba o tititig ka na lang? Nakangising tanong ni Leah. Di nakasagot agad si Abraham. May kakaibang hipnotismo ang dala ng ganda ni Leah sa gabing iyon. Ang matatalim at seryosong mata ni Adrian bahagyang lumambot at sa unang pagkakataon nakaramdam siya ng panganib. Hindi panganib mula sa labas kundi panganib para sa kanyang puso. Sa ballroom, si Leah naging sentro ng atensyon. Ang pagiging palaban at malakas na karisma ay humakot ng mga humahanga, habang si Abraham abala sa pakikipag-usap sa mga business partners. Di maalis ang kanyang paningin sa dalaga. Nakita niya nilapitan si Leah na isang batang negosyante, si Marco, na kilalang playboy sa lungsod. You look breathtaking, Miss Dominguez. Would you care for a drink? Ani Marco, habang hinahawakan ang siko ni Leah. I don't drink with strangers, but you can try harder. Sagot ni Leah na may halong pangaasar. Gusto niyang inisin si Abraham kaya naman hinayaan niya makipag-flirt sa kanya ang lalaki. Ngunit di nagtagal naramdaman naman ni Leah ang isang mabigat na presensya sa kanyang likuran. Isang kamay na marahas ngunit posesibo na humahawak sa kanyang bewang at humila sa kanya papalapit sa matigas sa dibdib nito. She's with me. Malamig na saad ni Abraham kay Marco. Ang boses may tono ng nagbabanta.
Oh Abraham, I didn't know you're captivating. Sagot ni Marco na may mali siya. Lalong umigpit ang hawak ni Abraham sa bewang ni Leah. Ramdam ni Leah ang init ng palad ng lalaki at ang mabilis na paghinga nito sa kanyang sentido. Sa puntong yon wala na ang supladong Gorgiano. Ang kaharap ni Marco ay isang lalaking handang manakmal para sa kanyang pag-aari. Lalong umigpit ang hawak ni Abraham sa bewang ni Leah. Ramdam ni Leah ang init ng palad ng lalaki at ang mabilis na paghinga nito sa kanyang sentido. Sa puntong yon wala na ang supladong Gorgiano. Ang kaharap ni Marco isang lalaking handang manakmal para sa kanyang pag-aari. Stay away from her, Marco. I won't say it twice. Pagbabanta ni Abraham bago tuluyang hinila si Leah palayo sa maraming tao patungo sa terrace. Bitahon mo nga ako. Nasasaktan ako, Abraham. Reklamo ni Leah nang makarating sila sa madilim na bahagi ng veranda. Binitawan siya ni Abraham pero agad siyang kinulong nito sa pagitan ng kanyang mga braso at ng rehas. Ang mukha ni Abraham ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ano bang problema mo? Nagsasaya lang ako, singhal ni Leah. Ang problema ko, Maria Leticia, ay hindi mo alam kung gaano kadelikado sa paningin ng mga lalaking yon. Bulong ni Abraham. Ang boses ay paos at puno ng tensyon. Huwag mong subukan ng pasensya ko. You don't know what I'm capable of when I am jealous? Nanlaki ang mga mata ni Leah. Nagsiselos ka? Bakit? Sino ka ba sa buhay ko? Imbes na sumagot, tinitigan lang siya ni Abraham ng matagal. Ang hipnotismo ni Leah ay tuluyan nang nakuha ang kontrol sa disiplina ni Abraham. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, doon nila naramdaman na ang laro ng pagdidisiplina ay nauuwi na sa isang laro ng pagnanasa. Di nakatulog si Leah matapos ang nangyari sa terrace. Paulit-ulit na naglalaro sa isipan niya ang mga huling salita ni Abraham. Jealous? Bakit naman magsiselo sa isang tulad ni Abraham de la Vega na kilala sa pagiging bato? Kinabukasan, sinubukan ni Leah umiwas pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil linggo, inibitahan ni Marco ang lalaki sa party. Si Leah na magmerienda sa isang malapit na resort sa Batangas. Sinadya ni Leah tanggapin ang imbitasyon para lang makita kung hanggang saan ang selos ni Abraham. Saan ka pupunta? Bungad ni Abraham sa sala. Nakakrus sa mga braso nito habang nakasandal sa pinto. Lalabas, may date ako? Kaswal na sagot ni Leah habang nag-aayos ng sandals. Walang date na magaganap. Hindi mo kilala ang lalaking yan, Leah. Bakit? Kilala mo ba ako? Di ba't ang tingin mo lang sa akin sakit sa ulo? Hayaan mo akong sumama sa taong hindi ako titingnan na parang pasaway na bata. Matapang na sagot ni Leah at tuluyan nang lumabas ng mansyon. Sa resort, hindi naging komportable si Leah. Masyadong malikot ang mga kamay ni Marco. Panay pa ang painom nito sa kanya. Come on, Leah. Just one shot. 18 ka na, di ba? Nakangising sabi ni Marco habang pilit inilalapit ang baso sa labi ng dalaga. Sabi ko ayoko na, pagtanggi ni Leah pero hinawakan ni Marco ng mahigpit ang kanyang braso. Marco, nasasaktan ako. Huwag ka nang magpakipot. Alam ko namang nagre-rebelde ka sa Maynila eh. Hindi na natapos ni Marco ang sasabihin dahil sa isang malakas sa suntok na dumapo sa kanyang panga. Bumagsak ang lalaki sa sahig ng resort. Sa harap ni Leah nakatayo si Abraham, ang mga kamao nakakuyom at ang mga mata tila nagnininga sa galit. Sabi ko sa'yo, wag mo siyang lalapitan. Boses kulog na saad ni Abraham. Abraham, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Leah. Hindi siya sinagot ni Abraham. Hinubad nito ang kanyang suot na jacket at isinuot yon kay Leah para takpan ang suot nitong hapit na damit. Pagkatapos, binalingan niya ang mga tauhan ng resort. Ilabas ang basurang to sa harap ko bago ko pa makalimutang kaibigan ko ang ama niya. Hinila ni Abraham si Leah patungo sa kanyang sasakyan. Walang nagsasalita sa loob ng kotse hanggang sa makarating sila sa isang liblib na bahagi ng daan. Tinigil ni Abraham ang sasakyan at hinampas ang manibela. Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Paano kung wala ako doon? Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Sigaw ni Abraham. Bakit ka ba kasi nakikialam, ha? Sino ka ba? Balik sigaw ni Leah. Kahit ang totoo, naiiyak na siya sa takot at pasasalamat. Dahil hindi ko kayang makitang hinahawakan ka ng iba. Bigla, lumingon si Abraham sa kanya. Ang mukha ay puno ng sakit at pagnanasa. Leah, simula nang dumating ka sa buhay ko, hindi na ako makatulog. Hindi na ako makapagtrabaho ng maayos. Ang hipnotismo mo, sinisira nito lahat ng kontrol ko.
Nagkatitigan sila sa dilim ng sasakyan. Ang galit ay unti-unti nang napalitan ng isang tensyon na halos hindi nila kayang dalhin. Doon naramdaman ni Leah na hindi lamang siya ang nahuhulog, pati na ang matigas na si Abraham ay unti-unti na ring natitibag. Protektado ka sa akin, Leah, bulong ni Abraham habang inahawakan ng pisngi ng dalaga. Pero sinong magpoprotekta sa'yo laban sa nararamdaman ko? Hindi pa man namuhupa ang tensyon sa pagitan ni Leah at Abraham, isang bagong unos ang dumating sa Manson de la Vega. Habang nasa sala si Leah at sinusubukang mag-aral, isa sa mga bagong parusa o rules ni Abraham. Bumukas ang pinto, inilawa ang isang babaeng mukhang galing sa fashion magazine. Siya si Saffron Villarreal, isang matagumpay na interior designer at ang babaeng matagal nang itinatambal ng lipunan kay Abraham. Abraham, darling, I heard you have a guest. Maarteng lumingon si Saffron kay Leah. Tinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. At hindi nakaligtas kay Leah ang pangungutya sa mga mata nito. Oh, so this is the headache Theodora was talking about. She looks more like a runway kid than a lady. Umakyat kaagad ang dugo ni Leah sa ulo. Hindi siya sanay na inaapi lalo na sa loob ng pamamahay na tinuturing na niyang pansamantalang tahanan. And you must be the ex na hindi makaget over. Buwelta ni Leah habang dahan-dahang tumatayo at humahalukip-kip. O baka naman, ikaw yung interior designer na kinuha para ayusin ang attic. Are you really letting this brat talk to me like that? Eksaktong pababa si Abraham mula sa kanyang opisina. Napahinto siya na makita ang dalawa. Saffron, what are you doing here? I came to see you. But this girl is incredibly rude. Sumbong ni Saffron habang kumakapit sa braso ni Abraham. Tumingin si Abraham kay Leah. Inaasahan ni Leah na pagsasabihan siya nito, pero laking gulat niya na makitang may bahid ng amusement o pagkatuwa sa mga mata ng lalaki. Tila natutuwa ito na makitang paraban si Leah. Leah is under my protection, Saffron, at totoo ang sinasabi niya. Hindi kita inaasahan ngayon, malamig na sabi ni Abraham habang dahan-dahang tinatanggal ang kamay ni Saffron sa kanyang braso. But Abraham, my parents and yours are already talking about our engagement. Natigilan si Leah. Engagement? Bakit bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib? Akala niya laro lang lahat pero bakit parang may kung anong sumikip sa puso niya sa narinig? Walang engagement na mangyayari. Saffron, business partners lang mga magulang natin. Mariing sagot ni Abraham pagkatapos lumingon siya kay Leah. Leah, go to your room. Mag-uusap lang kami. Bakit ako aalis? Bahay mo to. Pero bisita mo siya. Kung gusto niyo mag-usap doon kayo sa labas. Matigas sa sabi ni Leah. Hindi niya alam kung bakit siya nagmamaldita pero ang alam niya lang ayaw niyang makitang magkasama ang dalawa. Leah, babala ni Abraham. Ang boses ay seryoso na. Fine, magsama kayo ng engagement ninyo. Singhal ni Leah bago patubog na umakyat sa hagdanan. Nang makarating sa kanyang kwarto, padarag na isinara ni Leah ang pinto. Bakit ba ako nagkakaganito? Sino ba siya? Sino ba si Abraham? Bantay ko lamang siya? Ngunit sa kabila ng galit, alam ni Leah na hindi na lamang basta pagbabantay ang nararamdaman niya. At para kay Saffron, hindi pa tapos ang laban. Hindi siya papayag na isang 18-year-old na pasaway ang aagaw sa lalaking matagal niya ng plinano para sa kanyang kinabukasan. Ang kontrabida ay formal lang pumasok sa eksena at hindi ito aatrasan ni Leah, ang babaeng pasaway na palaban. Gabi na ngunit di mapakali si Leah. Bawat salita ni Saffron tungkol sa engagement, tila mga tinik na nakabaon sa kanyang isipan. Sa sobrang inis, kinuha niya ang isang bote ng wine mula sa minibar sa kusina at dinala ito sa garden malapit sa pool. Akala mo kung sinong perpekto? Bulong niya habang diretsyong uminom mula sa bote. Engagement? Bagay sila. Parehong matigas ang mukha. Ngunit sa kabila ng tapang, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leah na hindi siya sapat, na siya ay isang sakit sa ulo lamang habang ang mga tulad ni Saffron ay mga babaeng dapat napakasalan. Sabi ko sa'yo bawal uminom dito nang walang pahintulot ko. Dapat talon si Leah sa gulat. Nakatayo sa kanyang likuran si Abraham, madilim ang mukha, tila kanina pa siya pinagmamasdan. Hinablot nito ang bote mula sa kamay ng dalaga.
Hinablot nito ang bote mula sa kamay ng dalaga. Ibigay mo sa akin yan, ano bang pakialam mo? Sigaw ni Leah habang pilit na kinukuha ang bote. Dahil sa kalasingan nawalan siya ng balanse at diretso siyang sumubsob sa dibdib ni Abraham. Agad siyang sinalo ng lalaki. Ang init ng katawan ni Abraham ay tila lalong nagpalala sa pagkahilo ni Leah. Bitawan mo ko, Abraham. Doon ka na sa saffron mo. Magpakasal na kayo? Leah, lasing ka na. Stop talking nonsense. Pigil na galit na sabi ni Abraham pero ramdam ang panginginig ng kanyang boses. Nonsense? Bakit? Hindi ba totoo? Sino lang ba ako dito? Isang batang kailangan disiplinahin? Isang responsibilidad na nakaka-stress. Tumingala si Leah, basa ng luha ang kanyang mga mata habang nakatitig sa matatalim na mata ni Abraham. Bakit kailangan magselos ka kung wala naman akong halaga sa'yo? Di nakasagot si Abraham. Ang hipnotismo ng mga mata ni Leah, ang bango ng balat nito na hinaluan ng amoy ng alak at ang pagiging malapit ng kanilang mga katawan ay tuluyan ng bumasag sa huling pader ng kanyang kontrol. Wala kang alam, Leah, bulong ni Abraham. Ang kanyang mga kamay na nasa bewang ni Leah ay lalong humigpit. Wala kang alam kung gaano ko pinipigilan ng sarili kong huwag kang angkinin mula pa ng unang araw na tumapa ka rito. Bago pa makasagot si Leah, nilapat na ni Abraham ang kanyang mga labi sa dalaga. Isang halik na puno ng gutom, selos at matagal na tinatagong pagnanasa. Sa simula, nagulat si Leah, ngunit kalaunan tumugon siya. Sinabit niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Abraham at tinilad ito lalo papalapit. Binuhat ni Abraham si Leah patungo sa kanyang silid. Sa loob ng kwartong yon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang lahat ng rules ay nabaon sa limot. Ang istriktong tagabantay at ang pasaway na dalaga nagpadala sa bugso ng nararamdaman. Sa gabing yon, di lang kanilang mga katawan ang nagtagpo. Isang pagkakamaling bunga ng matinding pagmamahal at pag-aari ang naganap. Isang bagay na magpapagulo sa kanilang mundo at magbubunga na isang katotohanan ng hindi nila matatakasan. Kinabukasan habang natutulog pa si Leah, nakatitig lang si Abraham sa kanya. Alam niya sa ginawa niya wala nang balikan. Handa siyang harapin ang lahat kahit pa ang galit ng matalik niyang kaibigan. Isang buwan ang mabilis lumipas matapos ang gabing yon. Ang relasyon ni Leah at Abraham ay naging isang lihim na puno ng tamis at pangamba. Mas naging maingat si Abraham pero hindi nito maitago ang masigit pang pagiging possessive kay Leah. Ayaw niyang lumalabas to nang di siya kasama at tila bawat sulyap na ibang lalaki ay isang banta para sa kanya. Ngunit si Leah napapansin ang kakaibang pagbabago sa kanyang sarili. Ang dating masigla at palaban na dalaga madalas nang makaramdam ng pagkapagod. Isang umaga habang nasa hapagkainan, bigla napatakip ng bibig si Leah nang maamoy ang paboritong pritong isda ni Abraham. Agad siyang tumakbo patungo sa banyo at nagsuka. Leah, are you okay? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Abraham habang hinahagod ang likod ng dalaga. I'm fine. Baka sa nakain ko lang kagabi. Pilit ng ngiti ni Leah. Pero ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Ngunit hindi tanga si Abraham. Nakita niyang takot sa mga mata ni Leah. Lumipas ang mga araw at naging malala na nga ang mga sintomas. Sa kabila ng takot, nagpabili si Leah ng pregnancy test kit sa isang pinagkakatiwalaang katulong ng hindi nalalaman ni Abraham. Sa loob ng banyo, nangangatog ang mga kamay ni Leah habang hinihintay ang resulta. One line, please. One line lang. Dasal niya sa kanyang isip. Ngunit lumingon siya sa maliit na stick. 2 red lines. Parang gumuho ang kisame ng banyo sa ibabaw ni Leah. Napaupo siya sa sahig at napahagulhol. 18 na siya. Paano niya ito sasabihin sa kanyang ama? Paano ang pagkakaibigan ni Abraham at Don Teodoro? Leah, buksan mo ang pinto. Utos ni Abraham mula sa labas. Kanina pa niya napapansin ang matagal na pananatili ng dalaga sa loob. Hindi nakasagot si Leah, tanging hikbi lamang ang naririnig. Dahil sa kaba, persahang binuksan ni Abraham ang pinto gamit ang spare key. Nadatnan niya si Leah na nakaupo sa sahig. Yakap ang sariling tuhod at nasa tabi nito ang kid. Dahan-dahan kinuha ni Abraham ang stick. Nananahimik ang buong paligid. Ang matikas na si Abraham ay tila nanigas na sa kinatatayuan. Buntis ako, Abraham. Hagulgol ni Leah. Anong gagawin natin? Papatayin tayo ni Papa. Sisirain ito ang lahat.
Nanginginig ang panga ni Abraham, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Sa isang iglap na alala niyang tiwalang binigay sa kanya ni Don Teodoro. Traidor siya sa paningin ng kaibigan, pero sa harap niya ay ang babaeng mahal niya at ang magiging anak nila. Leah, look at me. Mariing saad ni Abraham habang kinakabig ang dalaga para yakapin ng mahigpit. I'm sorry. I promised to protect you but I was the one who put you in this situation. Anong gagawin natin? Aalis tayo dito pansamantala. Kailangan nating mag-isip, sagot ni Abraham. Dahil sa sobrang takot, sa galit ng ama at sa gulong idudulot ito sa reputasyon ni Abraham, nagdesisyon si Leah na lumayo muna. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng mansyon, nag-iwan si Leah ng sulat at tuluyan ng lumayas. Akala niya yon ang pinakamabuting paraan para iligtas si Abraham. Hindi niya alam na lalo lamang nitong pasasabugin ang tensyon sa pagitan ng mga pamilya nila. 3 araw ang nakalilipas mula nang iwan ni Leah ang mansyon na De La Vega. Para kay Abraham, ang bawat segundo ay tila 1 taon ng paghihirap, halos baligtarin niya ang buong Batangas at Maynila. Mahanap lamang ang dalaga. Hindi siya kumakain, hindi natutulog. Ang dati niyang maayos na anyoy na palitan ng balbas sarado at magulong itsura. Sir, may balita na po kami? Bumungad ang kanyang head security. Nakita ang sasakyang kinuha ni Miss Leah sa isang lumang rest house ng pamilya Dominguez sa Tagaytay. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Abraham. Mabilis siyang humarurot patungo sa lokasyon. Natagpuan niya si Leah na nakaupo sa veranda, nakatingin sa malayo at tila tuyot ang mga mata sa kakaiyak. Leah, sigaw ni Abraham. Nagulat ang dalaga, agad na tumayo. Bakit ka nandito? Abraham, bumalik ka na roon. Kapag nalaman ni Papa na magkasama tayo dito, mas lalo lang gugulo. Akala mo ba hahayaan lang kita? Galit na lumapit si Abraham. Hinawakan na magkabilang balikat ni Leah. Akala mo ba ganun ako kahina para hayaan kang mag-isa sa ganitong kalagayan? Anak ko yan, Leah, at ikaw ang buhay ko. Pero ang pagkakaibigan niyo ni Papa, handa ko isakripisyo lahat, Leah. Kahit ang pangalan ko, kahit ang yaman ko, basta kasama kita. Determinadong saad ni Abraham. Hindi kita itatago. Hindi ko ikakahiya ang nangyari. Haharapin natin ang tatay mo ngayon din. Bumalik sila sa Maynila, diretso sa mansyon ni Don Teodoro. Ang kaba ni Leah halos hindi niya na makayanan, ngunit ang mahigpit na hawak ni Abraham sa kanyang kamay ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Anong ibig sabihin nito, Abraham? Bungad ni Don Teodoro nang makita ang dalawa na magkahawak kamay sa loob ng kanyang opisina. Ang sabi mo nawawala si Leah, tapos ngayon magkasama kayo? Nawawala si Leah, tapos ngayon. Huminga na malalim si Abraham. Lumuhod siya sa harap ng matalik na kaibigan. Isang bagay na hindi gagawin ng isang mapagmataas na Abraham de la Vega para sa kahit na sino. Teodoro, patawarin mo ko. Tinraidor ko ang tiwalang ibinigay mo sa akin. Panimula ni Abraham sa seryoso at matapang na boses. Mahal ko ang anak mo at sa gabing di ko napigilan ang sarili ko na buntis ko siya. Isang nakakabanging katahimikan ang namayani. Nakita ni Leah ang pagdilim ng muka ng kanyang ama at ang panginig ng mga kamao nito. Anong sabi mo? Halos pabulong na tanong ni Don Teodoro bago isang malakas sa sampal ang dumapo sa mukha ni Abraham. Hindi gumante si Abraham, hindi rin siya tumayo. Handa akong harapin ang galit mo. Handa akong pakasalan si Leah at ibigay sa kanya lahat ng meron ako. Pero pakiusap, huwag mo siyang itatakwil. Sa akin ka magalit, huwag sa kanya. Dito nakita ni Leah ang tunay na paninindigan ng dating suplado at walang pakialam. Si Abraham ang kanyang tagabantay, handang maging kalasag laban sa sariling kaibigan para lang sa kanya at sa kanilang magiging anak. Ang opisina ni Don Teodoro ay tila naging isang pressure cooker sa sobrang tensyon. Ang sampal na dumapo sa mukha ni Abraham nag-iwan ng pulang marka, ngunit nanatiling nakaluhod ang lalaki, matatag at hindi natitinag. Abraham, matalik kitang kaibigan. Bulyaw ni Don Teodoro, ang boses ay puno ng pait at panghihinayang. Pinagkatiwala ko sa iyong anak ko dahil akala ko ikaw makapagtatama sa kanya. Pero anong ginawa mo? Sinamantala mo ang bata. Pa, hindi niya ako sinamantala, singit ni Leah. Ang kanyang pagiging palaban ay muling lumitaw kahit pa nanginginig siya sa takot.
Tumayo siya sa tabi ni Abraham at hinawakan ng balikat nito. Ginusto ko rin to. Mahal ko siya pa. Kung may dapat kang sisihin, kaming dalawa yon. Manahimik ka, Leticia, bulyaw ng ama. 18 ka lang. Isang bata na walang alam sa mundo? Maaaring bata pa ako pero alam ko ang nararamdaman ko. Matapang na sagot ni Leah habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Si Abraham ang nagturo sa akin ng disiplina pero siya rin nagpakita sa akin kung paano mahalin ng totoo. Hindi ako biktima rito. Tumayo si Abraham. Hinarap si Don Teodoro ng pantay ang mata. Teodoro, alam kong kahit anong paliwanag ko, hindi mabubura ang pagkakamali ko sa paningin mo. Pero hindi ko tinitingnan si Leah bilang isang responsibilidad lang o bilang anak ng kaibigan ko. Tinitingnan ko siya bilang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kinuha ni Abraham ang isang envelope mula sa kanyang coat at inilapag sa mesa. Yan ang mga papeles ng lahat ng ari-arian ko. Napangalan na yan kay Leah at maging sa anak namin bilang kasiguraduhan. At narito na rin ang aking formal na hiling para pakasalan siya. Napatitig si Don Teodoro sa hawak niyang envelope. Pagkatapos ay sa kanyang anak na ngayon protektadong nakayakap sa braso ni Abraham. Nakita niya ang hipnotismong tinutukoy ni Abraham, ang paraan ng pagtingin ni Leah sa lalaki punong-puno ng pagtitiwala, isang bagay na hindi niya nakita sa kanyang anak noon. Akala mo ba maya babayaran ng yaman mo ang kahihiyang ito? Tanong ni Don Teodoro pero mahina na ang tono nito. Hindi ko binabayaran ang kahihiyan, Teodoro. Pinapatunayan ko lang ang paninindigan ko, sagot ni Abraham. Matapos sa mahabang oras ng komprontasyon, napaupo si Don Teodoro sa kanyang swivel chair at huminga ng malalim. Ang galit unti-unting napalitan ng pagod at pagtanggap. Lumayas kayo sa harapan ko, mahinang sabi ni Don Teodoro. Abraham, kung paiiyakin mo ang anak ko, hindi papeles ang kukunin ko sa'yo. Buhay mo ang kukunin ko. Di na naghintay pa ng pangalawang utos si Abraham, inakay niya si Leah palabas ng mansyon. Sa labas, sa ilalim ng madilim na langit, doon lang nakahinga ng maluwag si Leah. Tapos na ang tagu-taguan Leah, bulong ni Abraham habang hinahalikan ang noo ng dalaga. Ngayon, haharapin natin ang susunod na kabanata bilang isang pamilya. Ngunit hindi nila alam sa anino ng labas ng mansyon ay nakamasid si Saffron. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi pa tapos ang laban para sa kanya at gagawa siya ng paraan para maging impyerno ang buhay na pinapangarap ni Leah at Abraham. Ilang buwan ang lumipas at ang dating tensyon sa pagitan ni Leah at Abraham napalitan ng isang kakaibang eksena sa loob ng Mansion de la Vega. Kung noon si Abraham ang nagpapatupad ng mga rules, ngayon tila nagbago ng ihip ng hangin. Si Abraham de la Vega, ang kinatatakutang negosyante at istriktong tagabantay ay kasalukuyang nakaluhod sa sahig ng kanilang sala habang minamasahe ang namamagang paa ni Leah. Abraham, masakit pa rin dito sa bandang kaliwa, reklamo ni Leah habang kumakain ng manggang hilaw na may bagoong sa gitna ng hating gabi. I'm sorry, sweetheart. Mas lalakasan ko ba? Malambing na sagot ni Abraham. Wala nang bakas ng pagiging suplado. Ang matitigas na linya sa kanyang mukha lumalambot na sa tuwing tumitingin siya sa lumalaking tiyan ng dalaga. At saka gusto ko ng strawberry shortcake. Yung galing pa sa Tagaytay, dagdag ni Leah na may kasamang puppy eyes. Napatingin si Abraham sa relo, 12:00 na madaling araw. Leah, sarado na mga shop doon ng gantong oras, baka pwedeng bukas na lang. Biglang nagbago ang mukha ni Leah. Ang kanyang mga mata nagsimulang magtubig, ang epekto ng hormones at ng kanyang pagiging palaban. Sabi ko na nga ba hindi mo na ako mahal. Pinagbigyan mo lang ako dahil sa baby. Agad na nataranta ang matikas na lalaki. No, no. Hey, hush now. Sige na. Kukunin ko na. Tatawagan ko ang manager ng shop at papabuksan ko para sa'yo. Just stop crying, please. Tiklop. Walang nagawa si Abraham kundi kunin ang kanyang susi ng sasakyan at lumabas sa gitna ng dilim para lang mapagbigyan ng hiling ng kanyang reyna. Habang wala si Abraham, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, si Saffron. Pilit itong pumasok sa mansyon at hinarap si Leah sa garden. You think you've won, don't you? Matalim na sabi ni Saffron. Nakuha mo siya dahil lang sa batang yan. You are just a trap, Leah. Dahan-dahang tumayo si Leah. Kahit malaki na ang kanyang tiyan, hindi nawala ang pagiging palaban niya. Alam mo, Saffron, nakakaawa ka. Hanggang ngayon, bitter ka pa rin. Abraham is happy. We are happy. At kung sa tingin mo trap lang to, bakit hindi mo tanong sa kanya kung sinong masugid na naghanap sa akin nung lumayo ako?
Lalong nagalit si Saffron at nagtangkang itulak si Leah. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay nito, isang pamilyar na boses ang umugong sa buong paligid. Don't you dare lay a finger on my wife. Kadadating lang ni Abraham, dala ang hinihiling na cake ni Leah. Ang kanyang mga mata bumalik sa pagiging yelo sa lamig nang makita si Saffron. I told you to stay away, Saffron. My patience has limits. Guard, ilabas ang babae do at siguraduhin hindi na siya makakatapak kahit sa anino ng gate ko. Nang mailabas si Saffron, agad na lumapit si Abraham kay Leah. Are you hurt? Did she do anything? Napangiti si Leah at hinawakan ang mukha ng lalaki. I'm fine, Abraham. Alam mo namang palaban ng asawa mo, di ba? Nakahinga na malawag si Abraham at niyakap ang dalaga. Kahit gaano ka pa kagalit o kapasinghal, hindi ako mapapagod protektahan ka. You are the only person who can make me this soft. Leah? Ang dating supladong leon, ngayon ay isa ng maamong pusa sa piling ng babaeng tanging may hawak ng kanyang puso. Ngunit sa likod ng kanilang kaligayahan, handa na ba silang harapin ang pinakamalaking hamon, ang pagdating ng kanilang unang anak? Ang dating tahimik at formal na Mansyon de la Vega ay napalitan ng tunog ng mga yabag ng maliliit na paa at mahinang hagikhik. Isang taon nang lumipas mula nang isilang ni Leah ang kanilang panganay. Isang napakagwapong baby boy na pinangalanan nilang Abraham Teodoro Jr. o AJ. Sa garden ng Mansyon nakaupo si Leah sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi na siya ang pasaway na dalagang walang pakialam sa mundo. May dala na siyang libro tungkol sa child psychology at business management. Sa tulong ni Abraham, nagpasya siyang ituloy ang kanyang pag-aaral habang inaalagaan ang kanilang anak. AJ, wag mong kainin niyang damo, sita ni Leah habang natatawa. Kahit naging mas responsable, ang kanyang pagiging palaban at malakas na boses ay hindi nawala. Ginagamit lang ito sa mas tamang paraan. Hayaan mo siya, Leah. He is just exploring. Boses ng isang lalaking puno ng pagmamalaki. Lumabas si Abraham mula sa veranda, suot ng isang simpleng t-shirt. Binuhat niya ang anak at hinalikan to sa pisngi bago tumabi kay Leah. Kamusta ang pag-aaral? Tanong ni Abraham habang inaakbayan ng asawa. Mahirap pero masaya. Salamat sa pang-encourage sa akin, Abraham. Akala ko noon hanggang doon na lang ako. Yung sakit sa ulo na walang patutunguhan? Sabi ni Leah habang isinasandal ang ulo sa balikat ng lalaki. You were never just a headache, Leah. You were the storm that I needed para magising ang puso ko. Seryosong sagot ni Abraham. Maya-maya pa dumating ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba mula roon si Don Teodoro na ngayon ay masugid ng bumibisita tuwing linggo. Ang dating galit, tuluyang napalitan ng pagmamahal para sa kanyang apo at pagtanggap sa kanyang manugang. Lolo is here! Masayang bati ng matanda habang kinukuha si AJ kay Abraham. Siguraduhin niyo lang na hindi niyo tinuturuan ng kapiluhan itong apo ko, ha? Si Leah lang po ang pilyo rito, Teodoro. Biro ni Abraham na ikinatawa ng lahat. Hoy, at least, napasunod ko ang supladong tao sa Batangas. Ganti ni Leah sabay kintat kay Abraham. Sa paglubog ng araw habang pinagmamasdan ni Leah ang kanilang pamilya, napagtanto niya na ang bawat pagkakamali niya noon ay nagdala sa kanya sa tamang direksyon. Ang kanyang hipnotismo ay hindi lang pala panandali ang akit. Ito ang naging tulay para mabuo ang isang matatag na pamilya. Si Abraham naman habang nakatingin sa kanyang mag-ina, alam na wala na siyang mahihiling pa. Ang dating responsibilidad na akala niya ipabigat, siya palang magbibigay ng tunay na kulay at kahulugan sa kanyang buhay. Ang babaeng pasaway at ang lalaking suplado natagpuan ang kanilang forever sa gitna ng gulo, pag-ibig at paninindigan. 5 taon nang nakalipas. At kung akala ni Abraham, naging tahimik na ang Mansyon de la Vega matapos magkaanak, nagkamali siya. Dahil ngayon, hindi lang isa, kundi 2 mini Leah at isang mini Abraham ang nagpapatakbo sa kanyang buhay. Abraham, nasaan ang sapatos ni AJ? May soccer game siya sa school? Sigaw ni Leah mula sa itaas ng hagdan. Kasalukuyang nasa gitna ng isang mahalagang video conference si Abraham para sa isang multi-million peso deal. Ngunit nang marinig ang boses ng asawa, automatiko, napahinto ang kanyang pagsasalita. Wait for a moment, gentlemen. A national emergency occurred. Seryosong sabi ni Abraham sa kanyang mga business partners sa screen bago niya pinatay ang mic. Nasa ilalim ng sofa, sweetheart. Nakita ko kagabi. Sagot ni Abraham habang mabilis na tumatayo para tulungan ang asawa.
Pagdating niya sa sala, nadatnan niya ang 5 taong gulang na si AJ, bihis na bihis. Habang ang bunsong anak nilang si Letty, na 3 taong gulang, ay kasalukuyang sinusubukang lagyan ng lipstick ang kanilang alagang aso. Maria Leticia, look at your daughter. Tatawa-tawang sabi ni Abraham habang kinakarga si Letty. Lumabas si Leah mula sa kwarto, suot na isang eleganteng corporate attire. Ngayon, isa na siyang ganap na businesswoman na tumutulong sa pagpapatakbo ng ilang sangay ng negosyo ng kanilang pamilya. Mas naging matured pa ang kanyang ganda pero ang kislap sa kanyang mga mata, ang hipnotismong nambihag kay Abraham ay naroroon pa rin. Letty, no baby, ang lipstick ay sa lips, hindi sa balahibo ni Sparky, sita ni Leah, pero hindi niya rin mapigilang mapangiti. Nang mahanap ang sapatos ni AJ, agad tong sinuot ni Abraham sa bata. Ang dating lalaking kinatatakutan sa boardroom, sanay na sanay ngayong magtari ng sintas at mag-ayos ng baon ng mga bata. Ready to go, champ? Tanong ni Abraham kay AJ. Ready, Dad. I will score a goal for mommy. Na makaalis sa mga bata, kasama ng kanilang mga yaya para sa school, naiwan si Leah at Abraham sa sala. Biglang binalot ng katahimikan ang paligid, isang bihirang pagkakataon para sa dalawa. Lumapit si Abraham kay Leah at ipinuwesto ang kanyang mga kamay sa bewang nito, katulad ng ginagawa niya nung bago pa lamang silang magkakilala. You look tired, my queen, bulong ni Abraham habang isinisiksik ang mukha sa leeg ni Leah. Paano namang hindi mapapagod? May 3 akong anak, biro ni Leah habang hinahaplos ang buhok ng asawa. 3? 2 lang ang anak natin takang tanong ni Abraham. Pangatlo ka, pinakaisip bata minsan, lalo na kapag nagsiselos sa mga kliyente ko, natatawang sagot ni Leah. Napangisi si Abraham. Hindi ko mapipigilan yon. Kahit 5 taon na tayong kasal, pakiramdam ko, kailangan ko pa rin bantayan ang bawat lalaking tumitingin sa'yo. I am still your possessive guardian, remember? Guardian ka dyan? Under ka na nga, diba? Pang-aasar pa ni Leah. Under your spell, always, sagot ni Abraham bago hinalikan ng matamis ang asawa. Sa kabila ng mga taon, hindi nagbago ang init ng kanilang pagmamahalan. Ang pasaway na dalaga at ang sapladong tagabantay hindi lang basta nakabuo ng pamilya. Nakabuo sila ng isang magandang mundo na puno ng tawanan, pangunawa at walang katapusang paninindigan. I love you, Mr. De La Vega, bulong ni Leah. I love you more, Mrs. De La Vega. Kahit gaano ka pa kapalaging galit, ikaw lang ang batas ko. Sa huli, ang pag-ibig na nagsimula sa isang pagkakamali ay naging pinakatamang desisyon sa buhay nilang dalawa. At dito nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ni Leah at Abraham. Isang paalala na sa likod ng bawat pagkakamali at pagre-rebelde may naghihintay na tamang direksyon kung hahayaan lang nating pag-ibig ang gumabay sa ating puso. Mula sa pagiging sakit sa ulo hanggang sa pagiging katawang sa buhay, napatunayan ni Leah na ang tunay na pagbabago nagsisimula sa pagtanggap. At para kay Abraham natutunan niya na ang tunay na lakas na isang lalaki hindi nasusukat sa higpit ng kanyang disiplina, kundi sa lalim ng kanyang paninindigan para sa pamilyang kanyang binuo. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay sa araw na ito. Aling kabanata ang pinaka-tamatak sa inyong puso? I-comment nyo na yan sa ibaba dahil gusto naming mabasa ang inyong mga saloobin. Para sa iba pang kwentong kapupulutan ng aral at pagpapakilig sa inyong mga gabi, huwag kalimutang i-like ang video ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads. Muli, ako ang inyong lingkod, si Miss Sandra, na nag-iiwan sa inyo ng katagang, ang pag-ibig ay hindi laging madali, pero lagi itong sulit ipaglaban. Maraming salamat sa panonood at pakikinig dito sa Ayesha TV. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Paalam!